Alright, so for today, okay, so let's talk about naman this pressure prism. Okay, so it is a continuation of our discussion on the hydrostatic forces. No? An informative and useful graphical interpretation can be made for the force developed by a fluid acting on a plane or rectangular area. Ayan, so nakikita natin, meron tayong B na base, okay, and then yung height natin, so H, so rectangular area. Consider this pressure diagram distribution along a vertical wall of a tank with a constant weight B which contains a liquid with a specific weight or unit weight gamma. Okay? So ayan, no, yan yung ating illustration. Ngayon, from this illustration, ito yung ating pressure diagram. So, when we say pressure diagram, okay, so kung naalala nyo sa ating principles of hydrostatic, to a certain point, no, let's say, we have here point 1, yan, then point 2, then point 3. Bawat points, may iba-iba silang pressure. So, meron pressure sub 1, pressure sub 2, and pressure sub 3. And those pressure ay equal kung same to ng unit weight, okay, a specific weight, that is equal sa gamma H sub 1 to a certain depth. Let's say ito yun. So this is H sub 1, then this is H sub 2, yan, and so on. Okay, so this is gamma H sub 2, gamma H sub 3. So what I'm saying this in this illustration is, habang lumalalim yung ating point, tumataas yung ating pressure. In this case, kung uniform or constant, no, yung ating specific weight, okay, therefore, yung ating pressure ay constant yung kanyang pagtaas or in a linear relationship. So, mapapansin nyo, nagiging triangle. Okay? So, kaya yung pinakamababa to a certain height H ay merong pressure na gamma H. Okay? So, now let's project this, no, dito sa ating rectangular wall, no? So, yung merong area na base at saka height. Okay? So, we know with our statics, no, or from our engineer mechanics, no, if yung ating loading ay triangular, no, triangular yung ating loading, okay? So, we know na yung centroid na tong loading na to ay mag-a-act sa kanya sa, yan, dito mag-a-act. Okay? Yung ating force or resultant at a height na 1/3. Okay? So, dito siya mag-a-act, no? At a 1/3 height. So, let's say ito yun, no? Yan. So, 1/3. Okay? So, let's call this H. Yan, para meron tayong definition. So, H, ito yung B. So, 1/3 ng height. Okay? So, ayan yung dyan mag-a-act yung ating resultant or force. So, kaya ito yun. Okay, yun nakikita ninyo. So, in that case, no, if we want to find, no, the force that acts on the wall, so sabihin, magiging ano na siya. Ganito na yung ating area. Meron tayong area. Okay? We have an area na, okay, equals sa B times H. So, therefore, ating F sub R, okay, is equal sa, so, from our discussion kanina, so may pressure tayo dito, may pressure diagram. So, bawat strip, no, or bawat 1 unit length, yan, may natin yung kulay. So, bawat strip, no, ng ating, yan, pressure. So, okay. So, for example, ito, yan. Okay. So, bawat unit niyan, so, pataas na pataas, no, hanggang sa makuha natin yung B na width. So, therefore, yan. This will be equal to the pressure na tumatama times the area. O, parang katulad ng din sa ating kanina diniscuss natin. Pero, in this case, alam natin, no, so, na yung ating pressure is equal to gamma times supposedly height H. Pero, in a rectangular section, okay, yung ating
force ay tatama siya or okay, yung ating average pressure will occur sa kalahati. Okay? Sa kalahati ng ating what do you call this? Yung ating rectangular section. So this will become H over 2 times ano yung area natin? Our area. Okay? Yan. So, since alam natin na yung area ay B times H, okay? So, therefore, pag simplify natin yan, gamma multiplied by H over 2, yan, times B times H. So, therefore, ang ating force or resultant force is equal to, ano nangyari doon? That is 1/2, yan, gamma B H squared. Oh, ayan na yung ating how you call this? Area. Or should I say force. Pero, no, if we're going to notice, since we are dealing with prism, no? Prism yung pinag-uusapan natin. So, mapapansin ninyo na since we are dealing with prism, so pag sabi prism, okay, what we have in mind is meron siyang width, length, tsaka height. No, prism So, three-dimensional object pinag-uusapan natin. When we say prism, so meron tayong volume. Okay? And that volume, no? Okay? So, yun yung representation natin ng ating totality na tumatama na force. Or should I say pressure distribution. Katulad nito. Yan. Okay? Kasi may volume siya. So, meron siyang height, may base, meron siyang width na gamma H. Kaya, pag kinuha natin, etong formula na ito nakikita nyo, if we're going to resolve that into a prism, no? Prism approach, pwede natin sabihin that F sub R is equal to yung prism, di ba? So, that is 1/2. So, triangle muna. 1/2. That is gamma times H times height na H. Okay. Times the width na B. Okay. So, ito yon. So, kung titignan natin mabuti, ito yung kanyang triangular area. Kasi prism, di ba? So, triangular area. So, pag say area, para maging volume, kailangan meron kang i-multiply na na width. So, itong totality na to, this is your volume. Yan. So, ito ay volume na ngayon. Okay? This is your volume nung inyong prism. Kaya ang ending, magiging katulad lang din yan nung formula natin. Using naman yung ating kanina, using yung concept naman natin ng ating pressure from hydrostatic forces na nakasubmerge. So that will become 1/2, ganun din. So 1/2 gamma B H squared. So equal lang. So parehas na parehas lang yan. Okay? Kasi nga, ang notion natin is volume. So kaya sabi sa atin dito, the magnitude of the resultant fluid force is equal to the volume, of the pressure prism and passes through its centroid. Ito yun. Okay? Yung pinag-usapan natin. So, that's the derivation or kapag gusto natin gamitan ng triangular prism, yung ating pagkuha ng pressure to a point, no? Doon sa ating mga wall or mga nakasubmerged na body. Okay? So, pero alam natin na that force, that force will act saan nga ulit? Sa center of pressure. So, this force, this force will still act, no? It will,
Yan, this force will pass pa rin through center of pressure. Okay? So, doon pa rin yung tatama. Okay? So magpapasya sa centroid ng ano? Centroid ng inyong triangular area. Ito yon. Yung centroid na sinasabi dito is yung centroid. Okay, baka kasi malito eh. So, di ba sabi mo center of pressure? Ito yung centroid of the pressure diagram. So, ito yung ating centroid ng pressure diagram wherein, ito siya. Yan. Ito yun. Okay? So, dahil we want to know saan siya tatama. Okay? So, centroid nga siya. Pero, kapag pinroject mo na yung inyong body okay, or wall into a prism, tatama pa rin siya sa ito. Sana na-view pa din. Ito. Sa ating yan. Tumatama pa rin siya sa center of pressure. Okay? So, ayan. No? Tatama pa rin yan sa center of pressure. So, yun yung ating paggamit ng pressure prism. Okay? So, medyo ginagamitan natin ng concept ng geometry, ng solid mensuration, of our concept of kanina yung mga concept ng moments of inertia, centroid, center of gravity, still because we are dealing with figures, prism. So volume is area times a certain height. Ito yon. In this case, ito yon. Yung area na yan, yung triangular area times the width. Okay, kaya volume. Okay? So now, let's have this one. Okay. Sabi dito, okay, the same graphical approach can be used for plane rectangular surfaces that do not extend up to the fluid surface. Ibig sabihin naka-submerge. Unlike kanina, kasi mukhang extended. Ito yon, no? Kaya sinabi niya, no? Ito, extended yung kanyang height. So kaya sagad-sagad, no? Parang total na yung height niya. So walang factor yung mayroon pang bago umabot dun sa pinakataas ng kanyang section. Walang ganon. So, unlike dyan, ito, mukhang hindi ganon ang itsura. Okay? Ito, meron pang height sa buwan na hindi or should I say, meron pang height, no? Or nakasubmerge siya to a certain height. Okay? So, if in this instance, the cross-section of the pressure prism is trapezoidal, which is ito yun. Yung nakikita nyo, ayan. So, trapezoid. So, gawa natin ng ano yan, drawing. So, ito siya. Ayan. So, naging trapezoidal. Ayan. So, lagyan natin dito. Ayan. So, trapezoidal, yung ating pressure prism. No, yung area. No, the area is trapezoid. However, the resultant force is still equal in magnitude to the volume of the pressure prism and passes to the centroid of the volume. Centroid ng ano? Ng prism na to. No, or dun sa kanyang respected area. So, isabihin, so, katulad niyan, kapag trapezoid, so, kung matatandaan ninyo, no, meron tayong, ano nga sa trapezoid, meron tayong base of 1. Nipisan lang natin. So, we have base of 1, yan, base of 2, no? Ito yung mga dimensions natin. Natatandaan niyo pa ba? From your mathematics, yan. So, yan. Okay. So, ito yung ating base of 1. Okay. Yan. Yan. Tapos, meron tayong height. Okay. Yan, meron tayong height. Kaya alam natin na ang area ng trapezoid is 1/2. Yan. So that is base of 1 plus base of 2 times height. O in this case, kung titignan natin, sabi natin,
ito yung ating area. So, in this case, ang magiging area natin, since meron na siyang height, no? Balik natin dito. Meron na tong height. Sabi, meron ng existence ng pressure na nandyan. From this free surface, papunta sa point na to. Yan. So, meron na yung pressure. Kaya meron siyang gamma h sub 1. Yan, kapag lumalim ka ulit, katulad ng pinaliwanag ko kanina, as you go to a certain height, no? Or certain depth from the free surface, tataas yung pressure na yon. Kaya mapansin niyo, kung idediretso mo yan, linear pa rin yung kanyang approach kasi nga naman, yung ating unit weight ay constant. Okay? Constant yung ating unit weight or yung ating property ng fluid, let's say gamma. Constant. So, kung constant yon, linear yung approach, kaso nag-umpisa na siya to a certain gamma h sub 1, kaya lalabas dito, 1/2, yan, times gamma h sub 1, okay, plus, so, ito na yon yung buong depth, no? Ito yun, diba? So, lalabas yan, that is gamma, ano yan? So, if this is your height sub 2, malamang pagdating dito, sa point na to, gamma h sub 2 na, no? Gamma h sub 2. So, gamma h sub 2 plus yung inyong height. Ano yung height na yan? So, in this case, lalabas, no? Yung height na yan, ito, okay? This height is equal sa, saan to equal? H sub 2 minus h sub 1. Ito yan. So, h sub 2 minus h sub 1. So, kaya kapag kinuha mo yung kanyang area, okay? Pag kinuha natin yung kanyang projected area, that is 1/2. Okay? So, ma-factor out natin. So, pwede natin factor out, no? That is gamma. So, lalabas to. This is h sub 1 plus h sub 2. Tapos, meron ka pang h sub 2 minus h sub 1. Yeah. So, ayan. Pwede natin gamitin yan. At yan yung nakikita nyo. Ito. Yan. So, ito yun. No? So, yan yung ating area. So, if meron ulit siyang prism, or should I say, meron ulit siyang base tsaka height, let's say ito, i-project natin dito, halimbawa, yan, meron ulit siyang, halimbawa, ganyan, na meron ulit siyang projection ng prism, na merong base tsaka height, no? Okay. So, mangyayari lang is, ito times natin yun, no? Pressure average, or should I say, parang katulad kanina, so that is pressure average times the area. Okay? So, ang average pressure, makakompute, no, gamit yung ating, so dahil trapezoid to, hindi natin diretso makakompute, kaya yung ating area na yan, so magagamit pa rin naman natin yan if alam natin yung width. Kapag minultiply na natin yan sa width, so ito, kapag itong area na yan ay multiply sa width, magiging force na yan. So that is area times the width. Okay? Magiging force na yan. Kasi lalabas dyan, yung width na yon, kung ano man yung distance, yung ano na yon, ating width na yon, will result to volume. Diba? Kasi prism nga. Okay? So lalabas dyan, F sub R is equal sa, kung diretso natin kukunin, that is 1/2, yan, gamma times B, yan. So kung gusto nyo, pwede natin i-simplify further ito, pero pwede naman kahit hindi na. So h sub 1 plus h sub 2 multiplied by h sub 2 minus h sub 1. Yan. So, ayan yung ating resultant force. Kung total, okay? If we are dealing with what we call total resultant force. Okay? Sabihin lahat-lahat na yon. Ngayon, kung gusto nating malaman, okay, yung, let's say for example, yung moment that will cause that body to rotate, kasi nakalubog yan, no? We will resolve to component forces. Ito na yung nakikita nyo na merong F sub 1 at F sub 2. Okay? So, from that concept, so, applying yung ating Varigno's theorem. Okay? So, using Varigno's theorem. Using Varigno's theorem, malalaman natin that, let's say, ito yung ating resultant, F sub R, na-compute natin. So, pwedeng diretso, tapos may component ka. Paano makakompute yung component? So, gagawin mo triangle, tulad na ito sa, natin. So, gagawin mo siyang triangle. At yung isa, gagawin mo rectangle. Okay? Tapos, same pa din yung kanilang width.
So, makakompute mo na. So, that is F sub R is equal to, yan, F sub R is equal to F sub 1 plus F sub 2. Yan. Okay? Ano yung F sub 1 na tinukoy dyan? Yung rectangle. So, ibig sabihin, so, rectangle yung ating F sub 1. F sub 1 natin, rectangle, that is, kung rectangle yan, gamma H, no? So, that is gamma H sub 1 times H, which is H sub 2 minus H sub 1 times the width. Tapos, yung F sub 2 naman, kasi triangle na siya, so, that is 1/2. So, yung width na yon, sabi daw doon, that is, ano yan? Gamma H sub 2, yan. Gamma multiplied by H sub 2 minus H sub 1 times the height na H sub 2 minus H sub 1 din times width. Yan. So, from there, so using Varigno's theorem, kung gusto natin malaman yung kanyang location, no? This will become yung ginagamit natin. So, F sub R multiplied by a certain height, no, from the certain point. In this case, ito, yung doon sa point na yon, yung kanina, that is y sub a, yung nakalagay dyan, is equal to f sub 1, y sub 1, plus f sub 2, y sub 2. Ito yan. Using Varigno's theorem. Okay? So, makakompute na natin yung location ng ating resultant force. Okay? Kaya sabi dito, the use of the pressure prism concept determine the force on a submerged area is best suited for plane rectangular surfaces. So, gumagamit tayo ng ating concept ng statics, or engineering mechanics, centroid and centers of gravity from your mathematics. Okay? So, yun. So, from that concept, makukuha na natin yung ating pwedeng F sub R, pwede rin F sub 1 and F sub 2. Okay? So, yun ang ating kapag vertical nga lang siya. Take note, this applies, no, itong makikita ninyo, for vertical plane surface. Ngayon, kung naka-incline siya na nakalubog, tulad nito, yan. So, ganun pa rin, gagamit pa rin tayo ng pressure prism. Okay? So, the same concept, gagamit tayo ng pressure prism. In this case, nakikita nyo, meron tayong H sub 1 and H sub 2. Sabi dito, the use of pressure prisms for determining the force on a submerged plane area is convenient if the area is rectangular. So that the volume and centroid can be easily determined, which is true. No, madali. Yeah. However, for other non-rectangular shapes, integration would generally be needed to determine the volume and centroid. So, let's say triangular siya, na nakalubog, or kapag defined or circle. So, kaya babalik-balikan pa rin natin yung concept natin ng center and centers of gravity, or yan, moment of inertia, centroid. Okay? So, dahil kapag hindi nga siya rectangle at ibang shape, syempre, iba yung kanyang location na kanyang centroid. Okay? So, let's say, halimbawa, ito naka-inclined. Okay? So, sa naka-inclined na to, So, alam natin na at this point, lagyan natin ng ano, yan. Yan, tsaka ito. Okay. Let's say ito yung ating point 1. Okay. Ito yung ating point 2. Yan. At point 1, okay. Sige. So, at point 1, yan. We know that pressure sub 1 is gamma H sub 1. Yan. Which is true, ayan yun, no? Vertical, take note hindi tayo kumukuha ng pressure height, no? Or, tama, pressure height, okay? Ng naka-incline, vertical. So, at point 2, then it follows, at point 2, pressure sub 2 is gamma H sub 2. Okay. So, if titignan natin dito sa ating prism, no, let's say, ito yung ating prism. So, copyhin natin yung ano niya, orientation. Yan. So, dali natin dito. Yan. So, let's say, bawa, yan yung ating tumatama, no, na prism. So, therefore, meron tayong mga pressure dito. Malamang, ito yung, pwede ito yung ating pressure, yan, pag ganyan. Yan. Okay. O, let's show natin na ganyan muna. So, ito yung ating, yan.
ito yung ating gamma H sub 1 which is equal to P sub 1. At ito yung ating gamma H sub 2 na equal sa P sub 2. Linear pa din, basta alam natin that the gamma, rho are constant. Okay, constant yung fluid. No? Siyempre, pag nagpalit na yan ng property, magpapalit na yung ating mga pressure. Depende sa height. Okay. So ngayon, kung constant yan, linear approach, so ibig sabihin, kung ito yung ating body, no, let's say meron siyang projected na width tsaka height, sorry. So let's say ito. Yan. Yan. For example, yan, no. I-assume na lang natin na nagtutugma. No. Let's say, meron tayo ditong B tsaka width or height. B tsaka H. Okay. So, yung area na yan, yung pinaproject na yan, na body natin, okay? So, ito yung kanyang prism. So, this will be the projected area. Ito. Okay. Tapos, yung ating width, ito, no? Pero naka-incline. Yan ang tanong, paano natin malalaman yung pressure? Let's review our Pascal's law. Okay. Sabi natin sa Pascal's law, the pressure at any point, okay, dun sa ating fluid particle is the same in any direction. Ibig sabihin, kapag tumama na yung pressure dito sa point na to, kahit alam mo na ang pressure dapat tatama perpendicular, di ba? Sabi natin from our triangular prism ba yun? Tama ba? Triangular prism din yun eh, no? So, eto, kung naalala ninyo sa ating Pascal's law, yan. Okay? So, yung tumatama dyan ng mga pressure, eto, dito, yan, are all the same, di ba? So, ibig sabihin, kapag tumama to a certain angle dito sa point na to, ibig sabihin yung pressure, yung force mo dito ay F sub 1 equal din yan sa force mo na tumama sa ganitong orientation. Okay? Yan. Okay? So, pares yun. Kasi nga, para sila na magiging value ng pressure. Diba? Eh, alam mo naman na iisa lang yung kanilang area. So, it follows, eto, yung force dito, basta mag-a-act siya ng ano, diba? Perpendicular. So, force sub 2, ayan. So, kaya, pwede natin gamitin na mag-a-act siya on a perpendicular projected area. So, kung gagawin ko tong normal na rectangle, kulay blue, yan. So, halimbawa, ito yun. So, let's say ito yung inyong point sub 1, no? Ito yon. At ito yung inyong point sub 2. Okay? Ayan. Ito yung point sub 2. So, yung pressure natatama dito, yan. Ayan. Kasi natin. Yan. So, this is your F sub 2, perpendicular. At ito yung ating, yan, F sub 1, which is perpendicular. Ayan, makikita ba? Ayan, naka-perpendicular yan. Okay? Doon sa ating area. Okay? So, yun yung ating explanation para dyan. So, same thing, same approach. So, pwede ka tayong gumamit ng, pwede natin hatiin to triangle and a rectangle. Pwede rin natin gamitan ng concept ng kanina. So, yung buong trapezoid, kung gusto natin kunin yung total resultant force. Okay? Pero hindi nga lang natin malalaman yung location. Pero gamit ang Varigno's theorem, pwede natin makuha. Okay? So, the same thing with this approach. Basta alam mo yung kanyang theta. Ito. Dapat given yan. Yung angle of inclination na yan. Okay? Or in this case, angle of depression. Kasi pababa eh, no? Yan. Itong angle of depression na to. So, dapat given yan. Para makuha natin yung ating location or para makakapag-sum up tayo ng ating mga location. Or should I say, using Varigno's theorem. Okay? So, for us to understand the concept of pressure prism, yan, from this point up to this point, let's have our sample problem. Yan. So, sabi dito, a pressurized tank contains oil
na meron daw specific gravity na 0.9. Yan. And as a square, 0.6 meters by 0.6 meters plate bolted. Ito yon, nakikita nyo ba? Zoom natin. Yan. So, meron daw siyang takip, no? Na bolted. Yan. To its side as shown. The pressure gauge on the top of the tank, ayan, nakikita nyo yung parang may arrow, reads 50 kilopascal and the outside of the tank is at atmospheric pressure. Okay? So, ang question dito is, ang tanong dito ay, wala kasi nakalagay, no? What is the magnitude and the location ng ating resultant force on the attached plate? Okay, ilagay natin. So, hindi ata na ilagay. So, ang pinapap sa atin is, what is the magnitude and location? Okay. So, yun na naman. Binakita na naman tayo ang term ng location of the resultant force on the attached plate. Yan. Ano daw ang magnitude and location, okay, dun sa attached plate, yun ang resultant force. So, using using pressure prism, no? So, in this case, parang naka-fill na siya ng ano ba to? 2 meters pababa sa kanya. So, 2 meters, tapos ito 0.6. So, kung i-drawing ko yan, kung gagawin ko ng illustration yan, so, let's say side view na lang, side view. So, let's say ito yung side view ng takip. Medyo kapala natin. So, let's say ito yung side view nung sa takip. No? Yan. Tapos, ano ba dimension? 0.6. Tapos, let's say nandito banda yung portion ng oil. Ayan. Ay, nataasan natin. Kasi mataas 2 meters no? Ayan, banda dito siguro. Yan. So, yan. So, eto, sabi sa atin, this is ano daw to? Ano daw dimension nito? Dimension daw nito. Yan. 0.6 meters. Okay. Ito, may dimension na dahil pag ganyan, no, mula sa taas. So, this is 2.0 meters. Ayan, nakalagay naman sa illustration ninyo. So, side view to, side view. Okay. So, ano pa yung merong ano dyan nakalagay? Ayan. So, ngayon, paano i-drawing ang pressure diagram? Kasi prism, no? Using prism. So, pwedeng mangyari is, so dahil may reading na siya, no? Take note we have initial reading na 50 kilopascal. So, yung H na to, no? Itong H na to, na 2 meters, let's say meron tayong oil, di ba? Ano sabi sa atin? This is oil, daw, na merong specific gravity. Ano daw sabi sa atin? Ang specific gravity daw ng oil, so, this is your oil na merong specific gravity daw na 0.9. Yeah. So, therefore, para makuha mo yung gamma niyan, times mo sa gamma ng water. So, gamma ng oil is equal to specific gravity ng oil, gamma ng water. Okay? So, alam naman natin yung standard, diba? 9 point, kung wala naman sinabi at kilopascal to, malamang pwede tayong gumamit ng kilonewton. Okay? So, yun yung madali natin ma-observe dyan. So, therefore, using pressure diagram, kakapalan ko yung drawing dito. So, ibig sabihin dito, initially, yan. Itong kulay blue na yan. Okay. Meron na ito ay gamma. So, this is gamma times H plus yung existence ng pressure sa taas. Okay? Kasi nga, meron na siyang 50 kilopascal. Okay? Bago pa siya bumaba. Di ba air yan? Ano sabi ko pag air? Pag air, sabi natin sa previous discussions natin,
dahil sobrang gaang ng density ng air, yung pressure na nadidistribute sa kanya, kung closed yung lalagyan, is the same pressure. Okay? Same yung pressure na yon. Okay ba? So, kahit ano pa siya, kahit gano'ng kataas. Kasi nga, sobrang gaang no air o sobrang baba ng kanyang density. Okay? So, ngayon, yun namang ating sa baba. So, this will be, meron siyang mangyaring certain height, no? Ito. So, let's say, ganyang kalaki. Yan. Tapos, pagtugtungin natin, ito na lang. Yan. Okay. So, yan. Dito naman sa baba, okay? So, dito, meron tayo gamma H sub 2. Ano yung H sub 2 na yan? So, pwedeng ito, no? Ito yung ating H sub 2. So, kung naman yung height na yon, siguro ito yon. Yan. So, ito yung ating H sub 2. Okay. So, H natin yan. Tapos, let's say ito yung ating H sub 1, yung 0.6. So, H sub 2 ay, ayan. Okay? So, ngayon, using pressure diagram, so, kung makikita natin, ano yung area? So, sabi sa atin, the area ng plate, balikan tayo dito. Ang area daw ng plate is 0.6 meter square daw no? By 0.6 meter. So, ano nga ulit yung ginagagamitin natin? Using pressure prism. Using pressure prism, we will be using F sub R, para makompute daw yun, is using volume. Kasi prism. Na equal sa area, projected area ng pressure diagram, PD, pressure diagram, times the width. Okay. In this case, ano ang area ng pressure diagram? So, pwede tayong gumamit ng approach ng trapezoid, or pwede rin naman, pwede tayong gumamit ng approach ng triangle and rectangle. Either of the two approaches ay tama. Okay? Yun nga lang, mahirap sa ating makuha yung magiging location kapag hindi natin inisa-isa. Okay? Dahil kailangan natin ng F sub 1 at F sub 2. In this case, pag hinati natin yan, so ito, meron tayo ditong F sub 1 na nag-aak. Alam natin saan nga ito nag-aak? Sa centroid ng triangle. At F sub 2, ito na lang, yan, na nag-aak sa centroid ng rectangle. Okay? So, yan yung centroid na sinasabi. No? So, pwede tayong kumuha ng area na area ng triangle plus area ng rectangle. Okay? So, in this case, ano itong magiging itong sukat na to? Kung ito yung ating rectangle, ay triangle rather. So, ito ay this length or width is equal to, so, pwede mangyari kung ito ay may pressure na sa taas, no? Meron na. Ayan. So, pwedeng madagdag dito. Let's say, mula dito sa height na to, let's say hanggang dito is yung ating pressure. Tapos ito yung gamma H. Diba? Pwede natin sabihin ganun no? Ito yung ating, na ano ba siya? Na-visualize. Usod natin to. So, pwede natin sabihin kasi na ito yung ating gamma H. Yan. Ito yung ating P, or existence ng pressure. Therefore, ito ay pwede sabihin na gamma multiplied by H sub 2, yan, minus H sub 1. O, yan yung pressure na yan, doon sa triangle na yan. Okay? So, kung ganon, edi pwede tayong mag-dictate ngayon ng mga height. So, sabihin lalabas, yung resultant mo, kung trapezoid yan, siguro banda dito lalabas yung resultant. Nakapalan natin yung marker. Yan. So, baka dito. Yan. Dito tumama yung inyong resultant.
or F sub R. Okay? Baka dyan tumama. Okay? So, ngayon, isa-isahin natin. No? Sige. O, dito na lang sa bandang taas. Yan. So, unahin muna natin, computin yung 4 triangle. Okay? 4D triangle. Sabihin yung force doon. Okay? Sa triangle na yon. So, yan. So, tingnan natin dito. So, meron tayong height na 0.6. Meron din tayong height na, ano yun? Meron din tayong height or width na, ito nga, yung height niya, base niya is gamma h sub 2 minus h sub 1. Tapos meron pa tayong height na 0.6. So, therefore, for the area, so area ng triangle, diba? That is 1/2. Yan. Multiply natin ng base. Ano yung base natin? That is gamma. Lagyan natin. Gamma h sub 2 minus h sub 1 times yung ating height na 0.6 meters. Ayan. Dahil defined naman sa atin yung mga height, no? O, paano ba yung h sub 1? Ano ba yung h sub 1 na tinutukoy dito? Ano yung h sub 2? O, sige. Yung h sub 1 natin, yung ating h, no? This is your h sub 1. Okay. At ito yung ating h sub 2, which is equal sa 2.6 meters. Okay. Yan. Okay? So, madali na, no? Kaya nga, alam natin na yung 0.6 yun yung difference. So, pag inoperate natin to is triangle 1/2. Yan. Multiplied by gamma, which is, sabi natin, specific gravity ng oil times gamma ng water, that is 0.9 times 9.81. Yan. Kilonewton per cubic meter multiplied by 0.6 meter multiplied by 0.6 meters. Okay? So, lalabas na sagot sa atin dito kung kilonewton ito. So, area pa lang to, no? Area. So, area, ito yung ating area. Ngayon, ano naman yung ating width? Okay? Ano yung ating width? So, yung width natin, yung B, hindi ko muna i-operate yan. Yung ating width ay, sabi sa atin, since square, so that is 0.6 meters din. So, 0.6 meters. So, for the force, okay, ito na. So, for the resultant force ng triangle or F sub 1, that is equal to, so, 1/2, buuin na natin dito, times 0.9 times 9.81 yan. Kilonewton per cubic meter yan. Times ano to? Times 0.6 squared yan. So, square meter na to times 0.6 meter. Yan. So, ngayon, ang resulting unit nito, since makakancel yung mga meter is kilonewton. So, in this case, lalabas to as 0.954 kilonewton. Ayan. So, ayan yung ating F sub 1 para sa triangle. Okay? Nakikita ba yun? Ayan. Okay? So, ayan yung ating F sub 1. Ngayon, ano naman yung F sub 2? Sige, dito tayo sa next page, pero dali natin to. Okay? So, next page. Yan. So, for F sub 2, yan. So, nakapitan natin yung F sub 1, diba? So, for F sub 2, so, rectangle naman ito ngayon. No? Madali lang. Kasi sa rectangle, basta alam natin yung area, ganun ulit. No? So, now, let's compute naman for the rectangle. Okay? So, ngayon naman, rectangle yung compute natin. So, for the rectangle. Ito kanina for the triangle, no? So, now let's compute for the rectangle. Okay. So, para sa rectangle naman, okay? So, sabi natin,
So, yung area naman ng rectangle is equal to base times height. Ano yung base niya? So, that is gamma H plus the presence ng ating pressure. Sabi natin, 50 kilopascal na yon from the problem. Ayan, no? Yung ating illustration. So, then multiplied by the width. Ano yung width niya? 0.6 meters. Okay, ano pa lang to ha? Sorry, height. So, width times height. So, yan. So, this is area ng rectangle that is 0.9. So, yan natin. So, this is 0.9 times 9.81 yan, kilonewton per cubic meter plus 50 kilopascal or kilonewton per square meter, which is parehas naman ng kalalabasan yan. So, ay kulang pa pala to. Yan. So, plus, multiply natin sa height. Ano yung height na yon? So, yung height na yon is yung ating 2 meters. Yan. 2.0 meters. Plus, 50 kilopascal or kilonewton per square meter. Yan. Multiplied by 0.6 meter. So, ito ay area pa lang. Yung width natin or yung base natin dyan, or width, para maging volume, is 0.6 meter pa din. Okay. So, katulad kayo na sa triangle, so for us to compute for the f sub 2, so compute na natin yung f sub 2. Yan. F sub 2, so f sub 2 is equal to ito, area times the width. So, this will become, ito, napag simplify natin, yan. So, pag simplify natin itong nasa, yung unahan, 0.9 times 9.81 times 2, that is 17, yan, 0.658, okay, plus 50, take note, this is kilonewton per square meter, okay, times 0.6 meter times 0.6 meter. Yan. So, ito, multiply lang natin yan, or should I say, yung na-compute natin, okay. Ayan, so, pag kinompute na natin yan, so, lalabas, that is, ito, medyo mahaba-haba yung decimal places niya, no? So, 24.35688 kilo Newton. Okay? Yan ang F sub 2 natin. Okay? F sub 2 pa lang yan. So, check na tayo. Ngayon, para makompute natin yung magnitude, okay? F sub R, resultant. Resultant force F sub R. So, F sub R is equal to F sub 1 plus F sub 2. So, therefore, F sub R is equal to, anong ulit yung una natin kinompute? 0.954 kilonewton. So, this is 0.954 kilonewton plus, anong ulit ito? 24, yan, 0.35688. So, plus 24.35688 kilonewton. So, ating F sub R is equal to yan. So, 25 point something. Yan. 25.31. No? Parang ganun ba lalabas yan? 25.31088. So, 25.31088 kilo Newton. Okay? So, yan yung ating resultant force. So, meron na. O, check. Na-solve na natin ang yan, resultant force. Ngayon, tanong na lang sa atin, ano daw yung kanyang location?
So in this case, yung location na tinutukoy natin, syempre kung tayo ay nag-analyze ng problem na ganito, okay, yung location natin dito na gustong tukuyin, okay, ay with respect syempre dun sa takip. Kasi, bakit? Dahil alam natin kapag tumaas yung pressure dyan, pwedeng mabuksan yung takip. Okay? Sabihin, sasabog, parang gano'n, no? Yung term na ginagamit natin, no? Or pwedeng pumutok, ganyan, mabutas. So, kailangan alam natin, ano yung location niya mula sa takip. Kasi, yun namang liquid oil, no? With certain air pressure, so, pwede mag-vary yan, no? Kung lalagyan na yan ng liquid, ngayon wala namang binigay din na height ng tank. Okay sana kung may height yung tank. Siguro from the height of the tank. Pero ang best kasi bolted, take note, ang ginamit na term sa atin ay bolted siya to its sides. Therefore, kailangan alam natin ano yung kanyang location from the bolted na side. Which is in this case, yung pinaka parang dulo niya, no? Yung pinaka parang kung saan yung kanyang bago mag-bolt. Kasi doon matibay doon. So baka doon sa portion na naka-welding lang yung ating plate. No? So lalabas, hahanapin natin yung kanyang location from the pinakataas ito sa point na to. Let's consider this as point O. Yan. So yun yung ating, or let's say dito sa baba, pwede rin dito. Okay? Let's say point M naman to. O P pala, P. Yan. Point P. Either of the two, pwede natin ma-compute. No? Pwede natin i-compute pala rather. So, walang problema doon sa portion na yon. Okay? Kasi napakadali lang naman. No, madali natin makakompute yan. Let's say, may dalawa tayong way to compute No? Una, if we want to compute it, no? So, pwede tayo magkaroon ng dalawang approach. No? Location, yan. Pwede from point O, or pwede rin from point P. Let's say from point O yung ating i-compute. So, location from point O, so lalabas dito is, so using Varignon's theorem, F sub R times, kung ano naman yung distance na sa point O, let's say, i-dictate natin siya as Y sub R. Yan. Plus, equal. Yan. Kasi Varignon's theorem, no? F sub 1, Y sub 1, plus F sub 2, Y sub 2. Anong ulit yung Y sub 1 natin? Yung triangular. So, meron tayong F sub R dito. So, that is 25. Yan. 0.31088 multiplied by Y sub R. So, idadrop ko muna yung unit kasi alam ko naman lahat yun naka-kilonewton. So, F sub 1 natin is 0.954. So, ano yung kanyang Y sub 1? So, since triangular to, from point O, sa taas, 2/3, ito. Sa baba, 1/3. Eh, kung nasa taas yung point O, 2/3 ng 0.6. So, that is 0.4. Diba? So, 0.4. Yan. Meters. Okay. Then, plus, dito na lang siguro. F sub 2 natin is yung rectangle. So, that is 24.35688. Multiplied by, so kalahati ng 0.6, 0.3 meters. So, malalaman na natin yung location, yung Y sub R niya, with respect to point O. So, either of the two, pares na naman yun. So, magiging specific lang dapat yung tanong, no? Halimbawa, ano bang point? From the top ba ng inyong takip or from the bottom ng inyong takip? Okay? So, yung answer natin is nasa 0. Yan, kasi mula sa taas no? 0.303 yan. 76, mahaba-haba yan, 91 meters. Yan. So, kung mula sa baba, so, pwede nyo na lang i-check, kayo na lang. Mag-check niyo kung dapat, pag minus nyo ito sa 0.6, yun dapat na maging sagot. So, nasa ano yan? 0.2
something. No, parang ganun lalabas. 0.296 or 297, ganun. Okay? So, dahil almost parehas sila or almost equal. So, bandang ano siya, no? Hindi siya kumalahati. No, pero nandun na kasi 0.3, diba? So, ganun ang magiging sagot. So, therefore, ito yung ating location niya from point O. Ngayon, kapag tinanong from point P, yun nasa baba, edi, gamitan niyo ulit ang Balignus theorem din. Okay? Papalitan lang ninyo yung kanyang centroid ng mga yung y sub 1 and y sub 2. Okay? So, that's it for the discussion natin ng pressure prism.